mga balita, dudublehin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Pel, John Ibanez at Jopel Pelenyo. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Narito ng headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Miyerkules, ika-26 na sa buwan ng Febrero 2025. Pasada Balita. Balasahan sa gabinete ni Pangulong Marcos, pinabulaanan ng Malacanang. Pasada Balita. Senado at Kongreso pinagkokomento sa inihaing petisyon ni VP Sara laban sa impeachment complaints sa kanya. Pasada Balita. Ambassador Romualdez, kumpiyansang madaragdagan pa ang tulong ng Amerika sa Pilipinas. Pasada Balita. Convoy ni PNP Chief General Marbil nahuling dumaan sa EDSA busway. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, mahigit 50 bilyong pisong investment pledges inaprubahan ng PEZA sa unang 2 buwan ng taon. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, libo-libong taga-suporta ng namatay na Hezbollah leader dumagsa sa Beirut Stadium. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, PBA star Alex Cabagnot pasok sa coaching staff ng UE Red Warriors. Iniwan ang Converge Fiber Xers. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan, benepisyo ng kalamansi sa katawan, ating alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, Jelly Au, umaayos ang lagay. Dating fiancé na si Jam Ignacio, sinasabing tumakas na patungong Japan. Pasada Balita. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Tambalang John Pel, John Ibanez at Jopel Pelenyo. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapaghatid balita, John Ibanez. Jopel Pelenyo. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Pinabulaanan ng Malacanang ang mga umuugong na balitang may nakaambang balasahan o rego doon sa hanay ng gabinete at iba pang tanggapan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pinag-aaralan pa ng Pangulo kung kailangang palitan ng leader at opisyal ng ilang tanggapan. Paliwanag ni Yusek Castro, bahagi ng trabaho ng Pangulo na palaging i-evaluate ang kanyang mga gabinete at opisyal upang malaman kung nagtatrabaho ang mga ito para sa pamahalaan at taong bayan. Kapag may nakita lang anya ang Pangulo na pangangailangan para magpalit ng mga opisyal o may nagbitiw sa tungkulin, saka lamang ito magpapatupad ng balasahan. Sa ngayon, nilinaw ng Palace official na wala pang impormasyon kaugnay sa usaping papalitan.
o papalitan na sina Information and Communications Technology Secretary Ivan John Uy at Presidential Security Command Chief Major General Nelson Morales. Pasada Balita. Nagtalaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga bagong opisyal sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kabilang sa bagong appointees sina Carlos Batan at Cesar Idio bilang Deputy Administrators 3 ng Office of Civil Defense na nasa ilalim ng Department of National Defense. Ipinwesto naman bilang Assistant Secretary ng DSWD si Johannes Paulus Acuña, habang Commissioner ng Presidential Commission for the Urban Poor si Emmanuel Gizon Jr., sina Juni Cuba at Emmanuel Guillermo, kapwa hinirang bilang mga miyembro ng Board of Directors ng John Hay Management Corporation sa ilalim ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Itinalaga naman bilang administrator at miyembro ng NFA Council si Larry Lacson, habang mga miyembro naman ng Board of Trustees ng Pag-ibig Fund sina Luis Coral at Ireneo Vismonte na kapwa kumakatawan sa mga private employees. Samantala nagtalaga si Pangulong Marcos ng 5 opisyal ng Bureau of Local Government Finance sa ilalim ng Department of Finance. Pasada Balita. Samantala sa pagkakataong ito, tumanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Ceremonial payout ng financial benefits para sa mga senior citizen, pangungunahan mismo ni Pangulong Marcos. Tayo mula kay Patrol 13, Gilbert Perdesa. Nagkatagdang pangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ceremonial payout ng cash gift sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng Republic Act 11982 o yung Expanded Centenarian Act of 2024. Sa programang ito, pinalalawak ang mga benepisyong maaring matanggap ng mga Pilipinong centenarian na kung saan kasama na rin ang nasa edad 80, 85, 90, 95 at 100 years old. Layunin itong parangalan ng mga senior citizens na nasa nabanggit na mga edad para sa kanilang mga naging ambag sa bayan habang tinitiyak ang kanilang karapatan. Bago na ipatupad ang RA 11982, tanging ang mga centenarian lamang ang nabibigyan ng cash ayuda. Subalit dahil sa nasabing batas, saklaw na rin ng insentibo ang mga senior citizen na nasa edad 80, 85, 90 at 95 taong gulang. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may totong las. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pang tampok na balita, pinagkokomento ng Korte Suprema ang Senado, Kamara at si House Secretary General Reginald Velasco sa inihaing petisyon ni Vice President Sara Duterte laban sa kanyang impeachment case. Ayon kay Supreme Court spokesperson Camille Ting, may 10 araw ang mga respondent para sagutin ang petisyon. Kanyang petition for certiorari and prohibition, humiling si VP Sara sa korte o kataas-taasang korte na mag-issue ng temporary restraining order para harangin ang impeachment trial ng Senado. Naniniwala ang Vice Presidente na labag ang impeachment complaint sa konstitusyon kung saan nakasaad na hindi maaaring magsagawa ng impeachment proceedings laban sa isang opisyal ng higit isang beses sa loob ng isang taon. Inman, sinabi ng kataas-tasang hukuman na hindi sila mag-i-issue o hindi sila nag-issue ng TRO. Sabi nito, hindi rin tinalakay ng Korte Suprema ang kaparehong petisyon ng ilang abogado at personalidad mula naman sa Mindanao. Pasada Balita. Welcome naman para sa kampo ni Vice President Sara Duterte ang pag-uutos ng Korte Suprema sa Kamara at Senado na magkomento sa petisyon ng Vice Presidente laban sa impeachment complaint. Ayon kay Attorney Sheila Sison, Legal Counsel ni VP Sara, malugod nilang tinatanggap ang naging hakbang ng kataas-taasang hukuman. Naniniwala niya sila na lubusang tutugunan ng SC ang mga legal issue na kanilang isinumite. Mayroon lamang 10 araw ang dalawang kapulungan para magkomento. Pasada Balita. Ipinauubaya na ng Malacanang sa Senado ang desisyon na magpatawag ng special session si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para simulan ang impeachment trial laban kay VP Sara. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro,
malalagay sa awkward position ng Pangulo kung voluntaryo niyang ipatatawag ang special session sa harap ng mga usaping siya ang nasa likod ng mismong pagpapatalsik sa pangalawang Pangulo. Bagamat nasa provision anya ng konstitusyon ng katagang forthwith or agad na pagtalakay ng Senado sa impeachment, hindi naman tinukoy kung maaari itong gawin sa panahon ng recess o bakasyon ng Kongreso. Nilinaw naman ni Yusek Castro na legal sa ilalim ng saligang batas ang pagpapatawag ng presidente ng isang special session para talakayin ng impeachment at hindi lamang limitado sa mga panukalang batas na pinamamadaling maipasa. Sa ngayon, wala pa rin natatanggap na formal request ang Malacanang mula sa Senado para magpatawag ng special session ang Pangulo. Pasada Balita. Uumpiyansa naman si Senate President Francis Escudero na kayang tapusin ng Senado ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa loob ng 3 buwan at posibleng i-anunsyo na ang verdict o hatol dito bago ang session break ng 20th Congress sa Oktubre. Ayon kay SP Escudero, maire-refer na sa plenaryo ang Articles of Impeachment sa kanilang pagbabalik sesyon sa Hunyo at masisimula na ang mga inisyal na hakbangin kasama na ang pagbalangkas ng impeachment rules. Kung masisimulan aniya sa huling bahagi ng 19th Congress ang pre-trial, kabilang na ang pagpapasumite ng iba't ibang pleadings, affidavits kasama na ang listahan ng mga testigo, magsisimula naman ang trial proper sa July 29 o 30 o ilang araw matapos ang sona ng Pangulo. Sinabi ng leader ng Senado na mas magiging mabilis ang proseso kapag nauna nang natapos ang pre-trial, kaya't pagdating ng Oktubre, magbobotohan na ang mga senador kung i-convict o i-acquit si VP Sara. Pasada Balita. Video indulgence sa Kuyang Jopel, mga kabalitaan, mga kabalitaktakan. Ito ngayon na nagkakaroon ng banggaan no? Yung tinatawag na pagbasa at pag-intindi ng mga abogado, ng mga mambabatas, ng mga legal expert at luminaries do sa mga issue na kasi sinabi ni matatandaan natin, sinabi mismo ng veteranong election lawyer na si Romy Macalintal na pag pumasok ang 20th Congress, hindi nila pwedeng pakialaman ito. Dahil nangyari ito, ipinasa itong impeachment, 19th Congress. At yung word na forthwith, ibig sabihin nun, dapat agarang ipapatupad o gagawin yung hakbang na yon, yung proseso. Ngayon, marami naman ang nagsasabi na, kagaya sinasabi ni Senate President Escudero na pwedeng mangyari na ituloy sa 20th Congress yung impeachment trial. So ang tanong, ano ba talaga mga kuya? Kanya-kanya kasing kanya-kanyang argumento, Tsaka paniniwala, yung opinion, interpretasyon. interpretasyon. Di ba? Ang bawat lawyer. Ang malupit kasi rito, mga kabalitaktakan, bear with us hindi naman po sa nagmamagaling. Gusto rin namin malaman ano ba talaga? Meron ba talagang humaharang? Meron ba tayong mga puwersang hindi nakikita na gumagalaw kung bakit ganito ang nangyayari? Pabor man o kontra sa impeachment? Nililinaw ko po ito Pabor man o kontra sa impeachment? Meron bang mahiwagang tao, grupo, or kamay dyan na gumagalaw para once and for all makapag-decide itutuloy ba ngayon o hindi? May iba rin nakapagsabi na bakit hindi na lang daw antayin ano ang malalim na dahilan bakit kinakailangang madaliin ng Senado? Bakit kinakailangan na agaran o pwede namang antahin siguro yung 20th Congress kasi nakareses ngayon at Correct. pangangampanya pa ng mga Yun. re-electionist. And speaking of pangangampanya kasi, ayoko sana haluan ng politika pero sila mismo nagsabi political in nature ng impeachment kasi di ba? Hindi pwedeng mailayo sa issue ng politika. Ang timing kasi, di ba? Kung lilimiin natin yung sinasabi ng Senado na ilang buwan nyo ang inupuan yan sa Kamara tapos yun, mamadaliin nyo kami. Which is tama naman. Kasi ilang buwan ang lumipas, hindi gumalaw dun sa 3 impeachment. Dun sa pang-4 na impeachment complaint, dun sila humabol, quote-unquote, at bago matapos ang magsara yung sesyon ng Kamara, ay sinikap nilang maitawid sa Senado. Di ba? Ngayon, kung talagang titingnan natin, bakit nga ba?
pwede naman doon sa tatlong impeachment complaint, pwede nilang ipasok yun eh. Kaya nga, correct. May nagsasabi din na may nakausap din tayo na binabanggit na, well, kasama na rin kasi sa petisyon ng company VP Sara na 4 na yung impeachment complaint na nakahain. So, sa isang taon, ang banggit nga ng mga batikan ng mga abogado, dapat isa lang ang impeachment complaint na maihain sa loob ng isang taon. Pero ang feeling ko, ngayon, 4 na daw. kaya ang feeling ko dyan, correct us po if, kung mali kami, kaya sila pinagsabay-sabay, lumalabas na isa lang yun, yung 4. 4 na reklamo sa isang impeachment complaint. Tama ba? Pero Parang ang hirap, lagi ano? kasi binabasa natin, di ba? Ang lagi natin binabangit. 4 na impeachment complaint, yes, di 4 ba? na impeachment complaint. So, Anyway. kumbaga parang nagkapatong pa lumalabas. Parang, Diba? Anyway, hintayin na lang natin. Sabi nga nila, abangan ang susunod na kabanata, ... Correct. At sa kaugnay pa ring balita, isa ng impeachment court ang Senado kahit sa panahon ng recess, alinsunod sa mandato nito sa ilalim ng konstitusyon. Bunsod nito, naniniwala ang isang miyembro ng House Prosecution Panel na hindi na kailangan na magpatawag pa ng special session ng Pangulo para masimulan ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi na San Juan City Representative Isabel Maria Zamora na isa ring abogado na malinaw din sa saligang batas na dapat agad na isagawa ang impeachment trial. Kinatigan din ng kongresista ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makialam dahil binigyang diin nito ang prinsipyo ng paghihiwalay ng kapangyarihan sa pagitan ng mga sangay ng pamahalaan. Samantala, kinumpirma ni House Assistant Majority Leader Jill Bongalon ng Ako Bicol Party List na hindi pa natatanggap ng Kamara ang kopya ng petisyong isinampa ng kampo ng Vice Presidente upang questionin ang impeachment proceedings kasabay ng pagtiyak na handa namang tumalima ang Kamara sa nasabing kautusan ng kataas-taasang hukuman sa oras na matanggap na ito. Pasada Balita. Sa ibang balita, tiniyak ng United Nations Food Agency o UNFA na pananatilihin nilang top priority ang pagpopondo sa flagship school meals at food voucher programs ng Pilipinas sa gitna ng mga alalahanin sa pagpapatigil ng foreign assistance ng Estados Unidos. Ginawa ni World Food Program Regional Director for Asia and the Pacific Samir Juan Mali ang pagtitiyak sa pulong kasama si Philippine Ambassador Neil Imperial. Ayon kay Juan Mali, minimal lamang ang magiging epekto ng freeze order ng Amerika at kayang punan ng ibang donor ang mga programa. Bukod sa pagpupondo para sa school meals at voucher programs, magpapatuloy din aniya ang suporta ng World Food Program sa emergency preparedness at response initiatives ng Pilipinas. Pasada Balita. Welcome naman sa Malacanang ang desisyon ng Administrasyong Trump na ipagpatuloy ang foreign aid ng Amerika sa Pilipinas. Kasunod nito ng anunsyo ng Department of Foreign Affairs na nag-issue ang Washington ng waiver para i-exempt ang foreign military support sa bansa sa 90-day freeze order sa foreign aid ng Estados Unidos. Ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro, galing pa ang pondo sa administrasyon ni dating US President Joe Biden at pinagtibay ni US President Donald Trump kaya't nakatutuwa na hindi natitigil ang suporta ng Amerika sa Pilipinas. Tinabi pa ni Jose Castro na malaking tulong ang foreign assistance lalo na sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Gayun din, mayroon man anyang tulong o wala mula sa US, tuloy lamang ang paggulong ng mga naturang programa. Pasada Balita. Nagsulite si bagong Transportation Secretary Vince Dizon ng 7 pangalan sa Malacanang para pamunuan ang major sectors ng Department of Transportation. Gayunman, hindi pinapangalanan ng kalihim ang mga ito at sinabing ipauubayan na niya sa appointing authorities ang pagpangalan dito. Kaugnay nito, binigyan diin ni Secretary Dizon na standard ang ipinag-utos niyang courtesy resignation sa matataas na opisyal ng departamento. Paglilinaw ng DOTR Chief, para lamang ito sa kanilang central office. Sa kasalukuyan, wala pang eksaktong bilang ang kalihim kung ilan ang nakapagpasa ng resignation.
Pasada Balita. Sa pagkakataon to, muli tayong tumanggap ng pag-uulat mula naman sa labas ng himpilan. PUV Modernization Program ipasususpinde ng bagong Transportation Secretary habang nirerepaso pa. Minati ng detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Isususpindi daw muna ni bagong Transportation Secretary Vince Dizon ang implementasyon ng Public Transport Modernization Program habang nirerepaso pa ito. Ito ang kay Senate President Chis Escudero ang sinabi sa kanya ni Secretary Dizon na magkausap sila kamakailan. Sinabihan niya ng kalihim na ipapareview niya ang PUV Modernization Program at pansamantala niya itong ipapasuspindi hanggat hindi tapos ang pagrepaso. Matatanda ang may inaprobahang resolution ang Senado na humikayat sa gobyerno na pansamantalang isuspindi ang pagpapatupad ng Public Transportation Modernization Program dahil sa marami pang mga reforma, reklamo at alalahanin ang mga drivers at operators na maapektuhan nito. Maasa si Escudero na kakatigan ng bagong kalihim ng DOTR ang posisyon ng Senado na ipagpaliban ang naturang programa dahil sa hindi pa handa ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno. Ito si Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa himpilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Nagsumite si bagong Transportation Secretary Vince Dizon ng 7 pangalan sa Malacanang para pamunuan ang major sectors ng Department of Transportation. Gayunman, hindi pa nga pinangalanan ng kalihim ang mga ito at sinabing ipauubayan na niya sa appointing authorities ang pagpapangalan sa mga ito. Pasada Balita. Ito, makinig po kayong maigi ha. Kabalitaan, kabalitaktakan, isa sa ating mga headlines. Hinarang ng mga tauhan ng DOTR Special Action Intelligence Committee for Transportation ang sinasabing convoy ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Ito'y matapos sa dumaan sa EDSA busway sa Ortigas Station ang sinasabing convoy. Ayon sa SAICT, isang motorsiklo ng PNP Highway Patrol Group at 2 SUV ang dumaan sa busway. Hinara ng SAICT at nakausap ang isang nagpakilalang pulis at sinabing pag-aari mismo ng hepe ng PNP ang nasabing bihikulo na patungong Campo Crame sa Quezon City. Nakiusap ang nagpakilalang pulis na padaanin ng convoy dahil sa sinasabing emergency. Di na ibigay agad ng DOTR SAIC ang traffic violation ticket sa nasabing convoy dahil nagmamadalian nila ang mga ito. Atay sa report, agad namang bumalik ang mga driver at isinuko ang kanilang mga lisensya, ngunit iba na ang plate number ng bumalik na sasakyan. Pasada Balita. Sa kaugnay na balita, pinabulaan ni Philippine National Police Spokesperson Brigadier General Jane Fajardo na convoy ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang nahuling dumaan sa EDSA busway. Ayon kay Brigadier General Fajardo, pag-aari ng isang mataas na opisyal na may hawak na sensitive position sa PNP ang convoy. Napilitang dumaan ang convoy sa EDSA busway dahil kailangan itong makarating sa Campo Crame dahil sinasabing urgently needed ang kanyang attendance sa ginanap na closed-door meeting. Tinikita naman ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation ang convoy. Pasada Balita. Ito lang ha. Ito lang po ha. Asintabi po kung sino man yung opisyal na yan. Ha? Nauna, Le ha? Le po talaga. Mali. Umamin kayo hindi. Mali. Pangalawa, kung talagang kailangan nyo ng ganong oras na sa isang importanteng pagpupulong, ba't hindi kayo umalis ng mas maaga? Ba? O ngayon, emergency, biglaan. Sige, pagpalagay na natin. Kulang pa po ba yung mga motorcycle unit ng HPG na hawiin yung kalsada?
para makadaan kayo ng maluwalhati. Ginagawa nyo na yan noon pa eh. Di ba? Correct. Ginagawa nyo na yan. Wala naman kami magawang mga motorista kung hawiin kami. Kasi kung hindi kami tatabi, it's either git-giting kami, paluin yung side mirror namin ng mga highway patrol group yan ha. Hindi naman lahat. Pero may gumagawa niyan. Kulang pa po ba mga sir? Di ba? Malinaw naman po na ang mga pwede, identified naman kung sino lang yung mga pwede na dumaan, di ba? Tsaka, nakukulangan ako ng salitang sasabihin kasi parang nakakapikon. Alam mo yun? Una, congressman. Nagpakilalang senador. Yung matinding negosyante. Yung dating senador na sikat na boksingero. Ngayon naman, chief PNP. Bago yan, meron na rin na di ba? Dininay na rin nila. Taga-highway patrol group din. Naka-SUV rin yun. Dumaan din yun sa busway. Kulang pa ba? Sino susunod? Di ba? Baka naman pa pwedeng gawa ng sariling Lane. lane. Wala nang natira sa EDSA. Puro special lane na lang. Saan tayo dadaan? Di ba? Ang dami nyo nang pribilehiyo. May wangwang na nga kayo eh. Siguro Meron na nga kayo sariling hawi eh. Yes, sabi. Di ba? Dadaan pa kayo sa hindi dapat dumaan tapos pagbalik nyo, kakawawa dyan yung nasa harapan ninyo. Hindi naman yung mataas sa opisyal ang madadali dyan eh. Di ba? Correct. Yung mga alalay. Yung alalay. Yung mataas na Yung official pobreng driver. Yes, Di ba? yes. Baka sabihin pa nung mataas sa opisyal na kasalanan mo, idinaan mo dyan. Di ka naman sinabing dumaan ka dyan. Yun Diba? lang. Nasisi Yun pa lang. yung pobreng driver. Ay, nako. Hanggang kailan? Ang tanong nga noon what's happening to our country, General? Pasada Balita. Oras muna sa udyat. This time check is brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. 28.5 minuto na po makalipas ang ika-6 ng umaga. That time check was brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 154 million pesos of jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Pasada Balita. John Bell, John Ibanez at Jobel Pelenyo. Pasada Balita. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, iginiit ni Sambayan Convenor Attorney Howard Calleja na China ang unintended beneficiary o hindi sinasadyang makinabang sa pagharang ni Senate President Francis Chis Escudero sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Bang anggulo naman ito, Kuyang? Ha? China naman ang nadidiin dito, ha? Alright. Ayon kay Atty. Calleja, anumang pagpapaliban sa impeachment, nagbibigay proteksyon kay VP Sara at nagpapahina sa posisyon ng administrasyon laban sa mga Duterte. Maanyaaring may dahilan si Senate President Escudero kaya't isinasangkalan niya maging ang relasyon sa Marcos administration. Posible namang walang dahilan, di ba? Ngatong, ano yung dahilan o mga dahilan? Matatandaang binatikos ng ilang grupo at personalidad ang mismong tagapangulo ng Senado dahil sa hindi pagkilos at pagpapaliban sa impeachment trial taliwas sa mandato ng saligang batas. Pasada Balita. Samantala, personal na aalamin ng isang senador ang lagay ng mga taga Nueva Ecija sa kanyang pakikipag-usap sa grupo
ng mga kababaihan at magsasaka sa nasabing lalawigan. Layon ng pakikipagpulong ni Senator Amy Marcos na mas mapalakas ang papel ng mga kababaihan sa komunidad at matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Sa nasabing pakikipagdialogo, magkakaroon ng pagkakataon ng kababaihan na maipahayag sa senador ang kanilang mga hinaing, pangarap at mungkahi para sa mas inklusibong pag-unlad. Inaasahang matatalakay sa pulong ang kakulangan sa oportunidad sa hanap buhay at kabuhayan, mga isyung may kinalaman sa karahasan laban sa kababaihan, kalusugan at suporta sa solo parents at mga kababaihang may mababang kita. Aalamin din ni Super Ate ang epekto sa mga magsasaka ng mga inilunsad na inisyatiba ng Department of Agriculture kamakailan lamang. Kabilang na ang pag-aangkat ng sibuyas sa kabila ng pagsisimula ng harvest season, food security emergency at patuloy na pagpapatupad ng 15% taripa o tapyas taripa sa mga imported na bigas. Pasada Balita. Sa iba pang balita, dapat nang simulan ni Senate Committee on Rules Chairman at Majority Leader Francis Tolentino ang proseso ng impeachment bilang pagsunod sa mandato ng konstitusyon. Ito ang iginiit ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III makaraang i-refer ni Senate President Francis Escudero kay Senator Tolentino ang liham para mag-convene ang Senado at alakay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Maari na ani ang paghandaan ng impeachment dahil hiwalay naman ang usaping ito sa legislative functions ng Kongreso. Giit ni Senator Pimentel, mayroon silang constitutional duty na dapat kampanan at unahin kaysa sa re-election bid. Pasada Sa Balita. pagkakataon pong ito, mga kabalitan-kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na makakausap for update mismong tagapagsalita po ng Bureau of Immigration, Binibining Dana Sandoval. Binibining Sandoval, good morning po, Johnny Bañez. Jopel Pelenyo po, live na po tayo, DWIZ, Alu Channel 23, Madam. Good morning. Magandang umaga po. Alright. Noong una sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon, Binibining Sandoval, na sa ganitong oras kami po ay makakuha ng update regarding sa ilang issue na ikangay naiuugnay sa inyo pong tanggapan. Una-una na po, with your indulgence, Madam, ano na pong update sa ikangay na unang babala ninyo sa publiko kaugnay dun sa panghihikayat or pangre-recruit naman ng ibang bansa sa ating mga kababayan para sa POGO operation sa Ibayong Dagat? Madam Dana, go ahead, ma'am. Yes, napansin po natin kami kung madami po itong mga kababayan natin na nare-recruit dito sa mga POGO Life operations in other countries, like Myanmar, Cambodia, and Laos. Even Thailand po, ginagamit nila ngayon ang transit points na that. Despite the continued warning, despite the news about repatriation ng mga picture pa po na lumabas sa balita, kung saan talagang kita po yung mga sugat ng mga kababayan natin, mga pinagdaanan po ng mga kababayan natin na naloko doon. Meron pa rin pong nasa-try. And what we noticed, yung trend ngayon, parang bigger groups na po. There are groups of 11, groups of 14 na nag-a-attempt po na umalis ng bansa under these circumstances. May info po ba kayo, Binibining Sandoval, kung ano o ano-ano yung mga iniaalok para hindi po, o kaya para maengganyo po yung ating mga kababayan na in spite ng danger, sumuong pa rin sila sa ganong klase ng trabaho po? Medyo maganda po yung offer sa kanila, kaya po mukhang napapa-oo sila doon po sa mga nakukuha natin, sa mga nai-interview po natin. The salary is as high as 50,000 a month. Free board and lodging, free food, free travel, ang daming free. So parang very interesting for work professionals who just want to explore yung mga other options or other activities na pwede bansa. So napapa-oo po yung mga kababayan natin. Tapos mayroon ding mga
mga kakuntsaba na kunwari magbibigay po ng testimony na, ay maganda dito, this is a good opportunity for you guys, I've been here for a long time. But pagdating nun, iba po pala yung unang trabaho na paharapin po nila. Pero may mga Pilipino na po ba, ma'am, na nakalusot na patungo sa, kasi may isa rito na ang tungo ata nila is patungo po ng Cambodia? Meron po, dun sa mga na-repatriate po, I think nasa 12 po yung recently na-repatriate. There are still a lot that are set to be repatriated. Parang 200 na natitira doon. Doon po sa kwento nung na-repatriate, sila po ay dumaan sa backdoor, sumakay po ng bangka, Palawan, patawid po, papuntang Malaysia before going to Myanmar. But there are a handful also that left via NAIA. Pero nakita po natin itong mga ito, they are young urban professionals, so they are able to evade further inspection kasi maganda po ang kanilang record at yung intent nila, tinago po nila. Madam Dana, with your indulgence, naman po natin na sinasabi nga na may mga prominenteng hindi dapat lumabas legally, nakalalabas through backdoor at meron din mga illegal na nakakalusot via backdoor. Identified po natin, Madam Dana, hindi po ba natin kayang tauhan or dagdagan ng higpit para hindi po magamit itong tinatawag na backdoor na to para makapuslit at muling makabalik, legally or illegally, itong mga taong hindi naman dapat lumalabas ng ating bansa, ma'am? Yan po ang gusto natin, but sa kasamaang palad po, pulo-pulo ang ating bansa and there are many areas kung saan maaaring gamitin illegally and areas are not under the jurisdiction already of the Bureau of Immigration. Halimbawa po yung mga private port, yung mga resorts na may mga baybay dagat na maaari kong gamitin para tumawid. These are not under the jurisdiction of immigration but are under the local government unit. Ang kagandahan po ngayon is nagkaroon ng pag-aaral ang Interagency Council Against Trafficking doon sa mga posibleng ruta na backdoor. At isa po sa tinatap ng IACAT kasi this really needs a whole of government approach at this at this point kasi nagagamit talaga not just for the illegal departure of prominent figures, but also for human trafficking. Halos araw-araw daw may mga biktima na doon dumadaan sa mga Ma'am, araw-araw? backdoor areas. Araw-araw po? Merong mga nakukuha tayong information na ganyan. Kasi itong mga nare-repatriate po, nagkikwento sa atin na it's a route that they take and it's being offered to them by their recruiter. So yun po ang nakakabahala diyan. So ginagawan po ng pag-aaral ng Interagency Council Against Trafficking. And ang panawagan din po natin is for the local government unit and the local law enforcement to step up na baybayan po yung mga baybay dagat under their jurisdiction. Dahil ito po ay hindi saklaw ng Bureau of Immigration at saklaw po ito ng local government unit. And if this is being already used para sa illegal travel, then there must be more siguro security deployed doon sa areas para mabantayan po ito. Ma'am, nabanggit nyo araw-araw. Nakausap niyo na po ba yung LGU kung bakit parang ganito na binanggit nyo nga araw-araw, daily ang paglabas dyan, may mga namomonitor tayo na dumadaan sa backdoor at napakarami. Kasi napakatagal ng issue yan. Correct. Napakatagal na po na dinadaanan yan ng mga prominent persons, ng mga naisa lumabas ng bansa ng walang proper documents. Wala pa po ba tayong konkretong hakbang para masawata, mapigilan yung mga ganitong illegal na paglabas ng bansa? Through the IACAT po, meron pong conflict action sa IACAT since buong council na po ang nag-aakto tungkol dito sa mga backdoor entry na to, backdoor exit na ito that are being abused nung
gustong illegal na mag-travel. So ang IACAT po ang nakikipag-ugnayan sa mga local government units para makapag-deploy po ng additional na tauhan. But one big step already ay yung pag-document at pag-alam po nitong mga posibleng ruta na ginagamit po ng mga kababayan natin. After the study, nagkaroon po ng initial study kasi ang IACAT about it. And then it was reported po to the Secretary of Justice. And ngayon po merong mga action steps that are being implemented by the IACAT tungkol doon sa stricter monitoring ng mga backdoor entries. With your indulgence, Binibining Sandoval, may feedback po ba tayo kung ano ang image ng Immigration Bureau sa ibang bansa? Sorry to ask kasi, di ba, recently, may nabalitang mukhang may bumastos sa inyong mga opisyal dahilan para iban nyo po ang pagpasok nila dito sa Pilipinas. Sa akin po, may mga na-encounter tayo sa ganyan mga unruly and rude passengers. It's part of the job and normal po na nakikita natin na nangyari. Most of the time, ito po ay mga lasing or unstable. But doon po siya, historically natin, yung mga lasing po medyo nagwawala doon sa paliparan. At kapag nagwala po yan, binastos yung ating officers, they don't want to fall in line, they don't want to fill out the form. Yan po ay tinuturing natin na undesirables already because of their rude behavior doon sa ating mga tauhan as a representative of the Philippine government. Although maximum tolerance po tayo dito po sa mga dumadating, lalo po yung mga nakainom. But if they already hurl expletives, say derogatory remarks about the country, about the flag, about the officers, then yan po ay we exclude them and deny their entry and at the same time blacklist them po. Right. Is it fair enough, Madam Dana Sandoval, na masabing ginagawang lahat ng inyong tanggapan para masawata ang mga illegal na aktibidad na ito at ang mga ikangay mga dayuhang ito na posibleng lumalabag sa ating batas, Madam? I'd like to say that po na siguro mapapansin niyo rin naman po yung difference from the past way back and ngayon yung mga efforts ng Bureau of Immigration in terms of improving the services and arresting illegal aliens or the still just for a few weeks, parang 7 weeks, 8 weeks na in, we were able to arrest more than 500 already. So I think mukhang double, triple time ngayon ang immigration doon po sa paghuli ng mga illegal aliens. Alright, last on my part, ma'am, kamusta na po ang update sa mag-asawang Roque? Any information po? Sa ngayon po, meron tayong intelligence information about their movement but hindi po muna siguro tayo makapag-release ng information to the public about that. But we do have intelligence information about that and we have submitted it po to the Secretary of Justice. Alright. Sa inyo po ang pagkakataon, Binibining Sandoval, karagdagang mensahe po sa ating po mga kababayan. Go ahead po, ma'am. Yes, una po maraming salamat sa pag-imbita po ngayong umaga sa makapag-share po ng information about issues and updates about immigration. Naanyayahan po rin po yung mga kababayan natin kapag may mga illegal aliens that are in their community, in their condominium, gated subdivisions, i-report po natin sa immigration para po matungis po natin yan huli at ma-deport. Kasi lahat po tayo, nakikita po natin yan, may responsibility din po tayo na i-report yan para po mahuli. And makakaasa naman po kayo na talagang tututukan natin yan kasi very serious tayo doon sa pag-implement po ng direktiba ng ating Pangulo dito sa banning ng illegal conduct. Alright, at Madam Dana Sandoval, maraming salamat po sa pagkakataon. Good morning, good luck, and if ever, mama,
Pasalubong tayo ha, pa-selfie naman kami ni Kuyang Jopel. Namiss namin kayo. Good morning po. Salamat po. Magandang umaga. Right, yan po mga kabalitan-kabalitaktakan, si Immigration spokesperson Binibining Dana Sandoval. Pasada Balita. Oras muna sa udyat. This time check is brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. 50 kalahating minuto na po makalipas ang ika-6 ng umaga. That time check was brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Pasada Balita. John Bell, John Ibanez at Jobel Pelenyo. Pasada Balita. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, lumabas po muna tayo ng himpilan. 6 na pong karagdagang mga bagong abogado magpapalakas sa pwersa ng National Prosecution Service. Ulat atid ni Patrol 24 June Samson. Kumpiyansa ang Department of Justice na handang-handa ng sumabak sa trabaho ang 6 na pong mga bagong prosecution lawyers. Ito'y dahil nakompleto na nila ang 10 araw na Comprehensive Prosecutors Assimilation Training. Ipinaluwanag ni Justice Secretary Christine Rimulya na ang naturang mga abogado na kanyang itinalaga ay magsisilbing karagdagang puwersa sa National Prosecution Service. Ang nasabing intensive training ay isang onboarding mechanism ng DOJ-NTS na nagbibigay ng paunang kaalaman sa mga partisipasyon ng mga abogado ng prosekusyon sa criminal justice system sa Pilipinas. Sa pamamagitan niyan ay maihahanda rin sila para maging epektibo at magpapahusay sa kanilang tungkulin bilang mga tiga-usig. Patrol 24, June Samson para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, Malacanang dumepensa sa report ng Philippine Institute for Development Studies na kulelat ang bansa pagdating sa transport infra. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Tiniyak ng Malacanang na patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan upang mapabuti ang sistema ng transportasyon sa bansa. Ang pahayag ay ginawa ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro kasunod ng ulat ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS na nagsasaad na kulelat raw o nahuhuli ang Pilipinas kumpara sa mga karatig bansa sa ASEAN pagdating sa transport infrastructure. Sa press briefing sa Malacanang, iginiit ni Castro na hindi naman tumitigil ang gobyerno sa pagpapatupad ng mga proyekto upang mapabuti ang infrastruktura ng transportasyon sa bansa. Bagamat may ilang factor o salik-anya na maaaring nagiging sanhi ng pagkaantala ng ilang proyekto, tiniyak ng opisyal na ginagawa ng pamahalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng makakaya nito upang matupad ang mga pangako nito sa taong bayan. Sa kasalukuyan, patuloy ang sinusulong na malalaking proyekto ng pamahalang Marcos tulad na lamang ng PUV Modernization Program, Railway Expansion, Road Network Improvements at iba pang inisyatibo upang mapadali ang biyahe ng mga mamamayan at mapaunlad ang ekonomiya ng bansa. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Isa pang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. COMELEC nababahala sa tumataas na PAL-related violence sa Mindanao. Ulat atid ni Patrol 5 Aya Yupanco. Tumataas na naman ang naiulat na PAL-related violence sa Mindanao. Mahigit 2 buwan bago ang 2025 midterm elections.
Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nakikipag-ugnayan sila sa Philippine National Police sa mga kaso at posibleng pag-adjust sa alert classification sa ilang lugar. Posible anyang mas maraming lugar ang malagay sa pinakamataas na red category upang mabilis na makapag-responde ang COMELEC. Huling naiulat ang pamamaril kay Dato Piang Vice Mayor Omas Samama habang nagtatalumpati, bagamat iniimbestigahan pa, itinuturing na ito ng COMELEC na election-related incident. It is Batal number 5. Ay, yung pangkaparisipil method ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Inumpiska ng Bureau of Customs Ninoy Aquino International Airport ang mga foreign currency na hindi idineklara ng isang pasaherong papalabas ng Pilipinas sa NAIA Terminal 1. Kabilang sa mga kinumpiskang pera ang mahigit 3 milyong Japanese yen, 20,000 euros, 8,500 Kuwaiti dinar na nakita ng mga tauhan ng BOC sa pagdaan sa x-ray screening ng hand carry baggage ng isang Pilipino na patungong Hong Kong. Sa isinagawang pisikal na inspeksyon, nakita ang bungkos ng mga foreign currency na sinasabing hindi dineklara ng pasaherong papalis ng bansa noong Pebrero 21. Sinabi ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio na matatag ang posisyon ng BOC sa pagpapatupad ng cross-border currency regulations, batay na rin sa mismong kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng National Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing at Counter-Proliferation Financing Strategy. Pasada Balita. Tabayanan niyo po ang napakagandang mensahe mula sa aming chairman, Boss D. Edgard A. Cabangon. Tambala, John Bell, John Ibanez at Jobel Peleño. Pasada Balita. John Bell, John Ibanez at Jobel Peleño. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Narito ang headlines sa Pasada Balita ngayong araw ng Miyerkules, February 26, 2025. Pasada Balita. Performance ng mga cabinet members sinusuri na ni Pangulong Marcos. Pasada Balita. Korte Suprema, pinagkukomento ang Senado at Kongreso kaugnay sa inihaing petisyon ni VP Sara laban sa impeachment complaint sa kanya. Pasada Balita. Philippine envoy to US umaasang madaragdagan pa ang tulong ng Amerika sa Pilipinas. Pasada Balita. PNP nagsalita na kaugnay sa sinasabing nahuling convoy ng PNP chief na dumaan sa EDSA busway. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, mahigit 50 bilyong pisong investment pledges inaprubahan ng PEZA sa unang 2 buwan ng taon. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, libo-libong taga-suporta ng namatay na Hezbollah leader dumagsa sa Beirut Stadium. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, PBA star Alex Cabagnot pasok sa coaching staff ng UE Red Warriors. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan, benepisyo ng kalamansi sa katawan, ating alamin. Pasada Balita. Bago lang yung balitang showbiz, siguro dapat din nating alamin para sa kapakanan ng mga bata na nag-aaral. Ano po ba yung kalamansi? Prutas ba siya o gulay? Ating alamin! Pasada Balita. At sa balitang showbiz, Jelly Au!
umaayos na ang lagay. Dating fiancé na si Jam Ignacio, sinasabing tumakas na patungong Japan. Tambala, John Bell, John Ibanez at Jopel Peleño. Pasada Balita. At sa detalye pa ng mga nagbabagang balita, maring pinabuluanan ng Malacanang ang paratang na pilit binubura ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang EDSA People Power sa kasaysayan. Kasunod ito ng mga batikos ng administrasyon o sa administrasyon matapos hindi ideklarang holiday ang February 25 o kahapon. Sinabi ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na wala namang hinadlangan na anumang aktibidad o rally kaugnay sa People Power o EDSA People Power si Pangulong Marcos. Para sa Malacanang, opinion lamang ang mga paratang na may nangyayaring historical revisionism. Wala ring problema sa pamahalaan ang pagsususpinde ng klase ng ilang mga paaralan. Pasada Balita. Maring namang itinanggi ni Senate President Francis Escudero na interesado siyang maging vice-presidente sakaling tuluyang mapatalsik si Vice President Sara Duterte. Kaya nga naman napakaaga pa naman pag-usapan yung kung siya ba ang papalit o hindi. Teka, mababa ko lang. Ayon kay Senate President Escudero, tatanggihan niya ang vice presidential position sakaling mapili at italaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bukod sa hindi magandang hangarin ang posisyon, gayong sila mismo ang hatol sa reklamo laban kay VP Sara, hindi rin aniya dapat ikonsidera ng mga nagpa-impeach sa pangalawang Pangulo sa Kamara ang posisyon dahil masasabihan na target pala nila ang maging presidente. Which is tama. Sa tingin ko, may mga ganong issue talaga. May angulo dyan. May anggulong narinig ako dyan, Kuya, with your indulgence. Sabi nila, tatanggihan ni Senate President Chis Escudero yung humalili bilang Vice President. O bakit? Presidente ang sinasabing tinatarget niyan. Ayun pala. Diba? Yun eh naman narinig lang natin. Hindi po, sabi nga nila, ang opinyon at pananaw ng mga angkor dito ay walang kinalaman ng may-ari ng impilang ito. So, naman sa atin eh, pero kung tatanggi- naririnig lang natin Pero kung tatanggi si SP Escudero, sinong magiging vice-presidente? Yun lang. Ang susunod niyan, di ba, yung Kamara? Pinsan. Pinsan? So magpinsan. Obvious ba? Obvious ba yung galaw? Hindi, ito lang sa atin. Di ba? Ito lang sa atin, Kuyang Jopel. Ang tanong ko dyan is, pag sinabi ba sa'yo ng Pangulo bilang isang kahit hindi si Chis Escudero, huwag natin sabihin si Chis. For example, alisin natin ang mga pangalan, ang mga personality. Ang isang Senate President ba, kami po ay nagtatanong, ako personal, tanong to may karapatan ba o may kapangyarihan ba ang Senate President na tumanggi? Kung sabihin sa'yo ng Pangulo, Jopel, ikaw na ang ihahalili sa Vice President. Manumpa ka sa akin bukas, Vice President na kita. Makakatanggi ka ba? Tingin ko wala. Hindi siya makakano dahil presidente na ang nag-utos sa kanya ang mag-appoint. Pero siguro kung talagang kung sakasakali man na hindi siya piliin, sa tingin ko Next in line? Hindi siya ang sa tingin ko lang hindi siya ang tinitingnan? Ang Pipiliin? Hindi siya. Ang layo ng tanaw mo. Pero kasi, tama rin naman yung sinasabi ni SP, to be fair, na makukulayan kung tatanggapin nila. Kasi sila magiging senator judge sa impeachment Ngayon, pag tinagpas nila yung kasalukuyang vice president, at siya ang itinalaga, which is nasa batas, at tinanggap niya, lang sabihin ng ibang tao, wala namang kadelikadesa itong mama na to. Tinanggap. Obvious na obvious yung inyong galaw. Kaya nyo pala sinibak dahil gusto palang ikaw ang ipwesto. At tinanggap mo naman. Yes, kasi diba? mukhang matagal nang may issue na may gusto talagang umupo. Hindi. Nakapalit. Kuyang, sino ba naman ang may ayaw na maging vice president? Kasunod niya, presidente na. Diba? Yes, at take note, ano yung tinakbuhan ni Chis before? Vice president, di ba? Di ba? Ano? Ang alam ko talaga, parang matagal na natang issue na, di ba, na gusto niya talaga yung presidential position. Sina? Siya? May narinig lang. Sa manarinig? May narinig lang ako. Parang hindi ko narinig yung bulong na yan. Ha? Saan galing yan?
Pero Eh, matagal na. yun naman sa atin. Tsaka, Kumbaga, wala namang problema ron ang mangarap at saka yung targetin mo yung pinakamataas sa posisyon. Sabi nga nila, may nakausap akong bagitong mambabatas, kuya nga, with your indulgence po mga kabalitan-kabalitaktakan. Ang sabi nila, once na nakaupo ka na dyan sa pwestong yan, wala ka ng ibang hahangarin kundi mas mataas na posisyon. Congressman tong kinausap ko, kausap ko to. Kasi tanong ko sa kanya, bakit parang nagmamadali ka, sir? First termer siya Gusto na maging senador. Tatakbong senador. Sabi ko, sir, ba't nagmamadali ka? First term ka. Alam mo kasi, pare, ganito yan. Sabi niya gano'n. Ngayon ko lang masasabi. Based on experience, sabi niya, na pag nakapwesto ka na sa pwestong ito, wala ka na ibang hahangarin, kundi mas mataas na posisyon. Sabi ko, oo. Ba't parang nagmamadali ka? Yun ang nararamdaman ko Wala tayong magagawa. Sila yun pero yun na nga, yung Diba? pagdating sa issue kasing ito, Kuya Jan, parang napaka-aga pang pag-usapan. Diba? Ikaw Kumbaga naman, parang- 2025, ilang tulog at kembot na lang yan Kasunod yan, 2028 na. Pero hindi pa naman kasi na-i-impeach, di ba? Kumbaga, pero pag-uusapan pa lang, siguro, ipasok to, ibalik tong issue na to, after siguro kung may verdict na Okay. dito sa impeachment trial. At dahil dyan, Congressman, igagalang ko ang iyong pananaw. Salamat, Senator. Samantala, nanawagan ng ilang activist at religious group sa mga Pilipino na panatilihing buhay ang diwa ng Pilipino o ang diwa ng 1986 EDSA People Power Revolution. Nagulat ka? Parang may sumigaw, nataranta ako Parang may sumisigaw. Anyway, Mga fans mo yan. fans ko? Hi, fans! Okay, masyadong maingay. Nadidistract ako. Kasabay po ng pag-alala sa ika-39 na anibersaryo ng makasaysayang pagkilos. Ayon sa religious organization na One Faith, One Nation, One Voice, isang paalala ang EDSA Uno na kayang buwagin ng pagkakaisa at isang layunin ng anumang uri ng paniniil. Dapat anilang mamulat ang publiko sa katotohanan, tangkang pagbabago sa kasaysayan at banta sa demokrasya. Iginit pa ng grupo na nasa mga Pilipino ang desisyon kung palalampasin lamang ang panggigipit o titindig para ipaglaban ang hustisya at katarungan. 39 na taon na ang nakalipas nang mapatalsik si dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o Sr. na ama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at pinalitan sa pwesto ni dating Pangulong Corazon Aquino. Pasada Balita. Samantala, sa malaking balita mula sa Filipino Mirror, nagbabala ang Department of Agriculture na pananagutin ang mga individual na masasangkot sa hoarding at manipulasyon ng presyo ng bigas o ng sibuyas. Kasunod ito ng direktiba ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na inspeksyonin ang mga warehouse ng sibuyas matapos ang pangambang tumaas pa ang presyo nito sakaling samantalain ng mga traders at itago ang supply ngayong panahon ng pag-aani na magiging dahilan kung bakit hindi makarating sa pamilyan upang magmukhang kulay ang sibulas o kulang ang sibuyas. Ayon kay Secretary Chu Laurel, kung ilalagay sa storage facilities ang mga sibuyas, kailangan gawin lamang ito sa kalagitnaan o sa pagtatapos ng harvest season. Nasawa na ito dati. Naimbestigahan na nga ito Bumalik na naman. Sibuyas? Sibuyas. Mukhang bukod sa basura, may pera sa sibuyas. Kaya sa kasalukuyan, tinataya na nasa 70 pesos hanggang 100 pesos kada kilo ang farm gate price ng sibuyas. Pasada Balita. Sa pagkakataon po ito, tayo po'y pinalad Mainit-init pa to, kuyang Mainit-init pa. Tayo po'y pinalad na makakahuntahan ang mismong bagong talagang undersecretary ng Presidential Communications Office sa katauhan po ni Yusek Claire Castro. Yusek Castro, good morning po. Johnny Bañez, Jopel Peleño. Live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23, ma'am. Yes, good morning, John and Jopel. Good morning. Iba ang dating pala pag from attorney nagiging Yusek, Mas gumaganda. Blooming. Ganun ba? Bagong gising lang. Pero una-una sa lahat, mama, congratulations. At ako'y proud na proud dahil minsang nakasama kita sa programa at ako'y umaasa na Bekene men. Biro lang po.
Baka Congratulations, hindi alam madam. ni Joper. Yeah, John, baka hindi alam kasi ni Joper na nagkasama tayo sa usapang di kampanilya. Kasi pag kami ang magka-partner, Oo. riot, Opo. Ulitin lang magal natin. pa ka ng tawa. Opo, linawin lamang natin ha. Nagkasama po kami sa programa. Programa, baka So hanggang biglang doon na, hanggang doon na. Opo. Alright, ma'am, seriously speaking, gaano kabigat ang responsibilidad na nakaatang sa dalawang balikat mo ngayon bilang USEC ng isa sa mga masasabi nating critical na ahensya ng pamahalaan? Dahil direkta nakadirekta sa mismong Pangulo ang inyong tanggapan. USEC Castro. Mahirap in a way na, syempre, literally, mahirap siya dahil everyday magkakaroon tayo hanggat kakayanin. Magkakaroon tayo ng press briefing. Doon pa lang, pag araw-araw, alam mo lang, trabaho. Mahirap kasi hindi naman lahat ng sasabihin mo magugustuhan ng iba. Ang maaari na kakalabanin ka, hindi na yung sinabi mo. Hindi na yung sinabi mo, kundi yung personal mo. Okay. Na dapat ganon. Kasi kapag pagkatao mo, na walang kinalaman sa trabaho mo, ang titirahin sa'yo, magiging ano tayo eh. I mean, the word is BOBO tayo niyan. Kasi hindi nakikipagdebate doon sa mismo sa issue, kung hindi sisirain yung pagkatao mo. Now, naiintindihan ko kung bakit nagkaroon ng TRICOM hearing. Diba? So may ganun. Wala naman po sa ganito kaaga, Yusek Castro, na pakiramdam na Mr. President, hindi po ako sanay. Atras ba? Or Wala. agam-agam? Wala naman tayong gini-give up na trabaho kung ano yung nakaatang sa'yo. Pipilitin mo maka-accomplish mo ang trabaho na yun. So, wala naman. On my part, magbaback out ako. Hindi yun ang, wala sa bokabularyo ko yun siguro. Unless, it's the president who will decide on that. Alright. Yusek, ma'am, after niyo pong manumpa kay sa harap ni Pangulong BBM, ano po, may mga marching order po ba na ibinigay ang ating Pangulo sa inyo bilang bagong Presidential Communications Officer ng Palasyo? Ang una kasi namin na pag-usapan, nung una pa lang kami nagkita, ang sinabi niya agad sa akin, ay maipaabot talaga sa taong bayan kung ano yung proyekto at program ng gobyerno na makakatulong sa taong bayan. Kasi sabi nga natin hindi ito napapansin ng tao dahil natatabunan ng mga fake news. So with that, kasabay na rin yung paglaban sa fake news. Ang dami-dami kasi pumapasok na fake news at yun kasi yung nagiging headlines. So natatabunan yung mga proyekto na hindi tuloy nalalaman ng taong bayan, ay meron palang ganito. Ay pwede pala akong humingi ng tulong sa ganito. Kasi minsan, ito naman, alam natin, kapag news kasi, minsan yung hindi magandang news, yun yung napapansin ng tao. Yung good news, hindi siya napapansin Ang nakikita agad kung pinaka-controversial, bardagulan, and everything. So, ang magiging mandato talaga namin is ipaabot sa tao ano yung pwede nilang makuha sa gobyerno. Alright. Speaking ng ganyang mga pahayag coming from you, Yusek Claire Castro, tanggap mo na ba na, kung hindi pa man tanggap mo na ba na matawag kang mouthpiece ng Malacanang, Yusek? Wala namang problema sa akin yun Walang problema kahit anong itawag niya sa akin, basta officially, I will be the Palace Press Officer. I will not be the spokesperson of the President. He will be speaking for himself. So yun lang. Kung ano lang ang dapat na sabihin mula sa PCO, mula sa Malacanang, yun ang ipapaabot natin sa taong bayan. Mabigat na trabaho, Yusek Claire. Paano mo pinaghahandaan ito? Lalo na bukod sa press briefing na araw-araw, may mga makukulit pang kagaya namin na maaga nang aabala sa'yo para i-interview ka.
Siguro itong yung maagang pag-interview kakayanin natin yan. Ang kailangan ko lang din kasi, siyempre kung araw-araw to, maka may mga issues pang hindi nakakarating sa akin, hindi ko agad masasagot. Siguro yun yung pinaka-challenging sa akin. Kasi siyempre, kapag kagagawa pa lang ng, or kakaka-attend ng event, kakaroon ng meeting ng Pangulo, tapos wala pa tayong personal na knowledge doon, so mahihirapan agad akong sagutin yan. So, yun siguro yung challenge sa akin. Dapat maagap, no? Mabilisan ang pagpasok ng info sa akin. Ma'am, may binabanggit kayo, ma'am, na isa sa tungkulin nyo labanan itong mga kumakalat na fake news, mga misinformation. So, anong ginagawa nyo ngayon? Ano yung mga hakbang? Ano yung mga ginagawa nyong pagsusuri, pag-aaral para nga maipabatid sa mga Pilipino, sa taong bayan, yun talagang ginagawa ng ating Pangulo? Actually, sa ating, meron tayo kasing YouTube channel. Kahit wala pa ako sa posisyon na ito, nagiging critical ako kapag may mga issues na parang sa akin ay hindi tugma sa batas. So personally, ang ginagawa ko is nire-research ko muna. Kunyari may mga isyong ganito, ako nire-research ko. Kasi bilang abogado, trabaho ko yun sa pagiging trial lawyer. Sanay na ako dyan. But now, pinag-iisipan talaga namin kung magkakaroon kami mismo ng fact-checker para mas madali. Maliban sa sarili kong pag-iimbestiga at pag-susuri, dapat magkaroon ng fact-checker sa hanap namin. Kasi mas magiging madali ang pagbibigay ng impormasyon kapag na-verify na lahat Yes. So, yun yung dapat namin gawin. So may binabanggit kayo, ma'am, na fact-checker. Sino to? Kasi dati, alam naman natin na yung Verifiles, yan yung mga kinuha nilang mga fact-checker. May napupusuan na po ba kayo? May napili ba kayo? O sino yung itatalaga yung mga posibleng maging fact-checker po ng palasyo? Yusek, bago mo sagutin yan, meron akong isasuggest. Nakahanda na po yung resume namin dalawa. Patay tayo dyan. Seriously speaking. Meron na po ba? Meron na? May Wala pa. Alam ko, nag-e-evaluate sila. Hindi ko kasi trabaho yun Siguro hindi sa'yo manggagaling ang pagtotoka. Okay. Kala ko pa naman, ipapasa ko na yung resume ko sa'yo Hindi pala ikaw ang magtotoka. Hindi. Karating na ba sa'yo yung resume ko? Babawiin ko na lang po. Yusek. Mabagal yung courier mo, hindi pa nakapasok Anyway, isa pang importante dyan, binabanggit mo na may dati kang YouTube channel, meron kang dating ginagawa, at abogado ka. Sa pagtanggap mo sa trabahong napakabigat na tungkulin na yan, lahat po ba yan, uhubarin mo? Lahat po ba yan, i-give up mo para makafocus ka sa attention mo ngayon sa trabaho mo sa Malacanang? Yan, sorry, may nag-ring kasi ulit. Pakiulit lang yung tanong. Alright. Sa dati, nagba-vlog ka, abogado ka, marami kang may mga radio program ka. Sa pagtanggap mo ba ng mabigat na tungkulin na yan sa palasyo ng Malacanang, ibig po bang sabihin, i-give up mo lahat yan para matutukan mo yung trabaho mo bilang Yusek? Oh yes. Kasi alam mo naman dyan, ang dami na, may mga kaso tayong hinaharap, mga trial dates. Meron naka-schedule sa atin yan. Maghapon yan. Definitely yon. Hindi ko na yun maaatinan. Mag-leave ako sa law office natin. At yung pagiging Gore. anchor natin at radio commentator sa RMNDCXL, yun, i-give up natin. Alright. May sinasabi nga nila na dati kang vocal, actually very vocal ka sa pag-criticize or sa pagbangga sa mga nakikita mong hindi maganda nung nakaraang administrasyon. Hindi ka ba nakukulayan, Yusek Castro, na kaya ka ipinwestiyo dyan para ikaw na yung mismong babangga doon sa mga taong kumokontra sa administrasyon? Magiging trabaho ko hindi para lang bumangga, hindi para bumangga sa kritiko. It's more on sasagutin lang natin kung ano yung mga issues na nakikita natin na hindi totoo. Magbibigay tayo ng pagpapaliwanag para malaman ng taong bayan ano ba yung totoo. Mahirap kasi mag-distinguish ng totoo. Lalo na kung nagsasalita, makapangyarihan din. Iisipin nila, kahit wala itong ebidensya at puro, kumbaga, in colloquial word,
puro laway lang. Mhm. Naniniwala sila, palakpakan pa, when in fact, mali pala yung sinasabi. So, hindi ko naman babanggain. Yung word na babanggait, hindi. Didepensahan lang natin para, ito'y para sa taong bayan eh. Kasi sabi nga natin, kapag nasanay tayo na nakikinig ng fake news, iisipin ng tao, totoo yun. Mhm. Hindi ba unfair Mhm. kahit kanino na mapagsabihan sila or malaman nila ang kwento, pero mali pala. So, mahirap mabuhay sa kasinungalingan. So, ma'am, may binabanggit nga kayo kanina na yung TRICOM at gusto nyo nga maitama lahat ng fake news. So, willing po ba kayo, ma'am, na kung sakasakaling ipatawag ng TRICOM, humarap sa pagdinig sa Kongreso? Naka-attend na ako. Mhm. I was invited, siguro mga, kailan ba yun? February 18? Mhm. Oo, natawag na ako. Mhm. So, yun. Are you still willing na humarap if ever na muling ipatawag sa mga susunod kung sakasakali man kahit magpalit na ang ikangay liderato at composition ng mababang kapulungan, Yusek Castro? Ito naman yan, John and Jopel. Kung ikaw naman ay magsasabi ng katotohanan, wala ka naman dapat ikatakot. So, dapat harapin kung anong harapin. Kung makakatulong to in aid talaga of legislation, bakit naman hindi? Alright. Yan ang Ate Claire ko. Ha? Anong tawag ko sa kanya? Ate Claire. Attorney Yes. Claire. Di ba? Sakto sa posisyon. Oo naman. Talagang alam ang ginagawa. Ay, syempre. Yan. Yan pa? Si Attorney Claire pa ba? Di ba? Yes. Anyway, maraming issue, maraming dapat paghandaan. So, I guess hindi ka na namin kailangan pang abalahin ng todo. Nasa inyo po ang pagkakataon, Yusek Castro. Pasensya na, medyo naninibago akong tawagin ka. Yusek Castro, nasa inyo po ang pagkakataon. Karagdagang mensahe po sa ating mga kababayan. Go ahead, ma'am. Pero unang-una, di ba, sabi nga natin, huwag tayo mabuhay sa fake news. Yung mga nagiging kritiko, ang gamit ay kasinungalingan, ang dasal lang natin, huwag po sana tayo mabulagan. Tayo po rito ngayon ay makikipagtulungan tayo sa lahat para pumapahatid sa taong bayan kung ano yung programa, proyekto ng gobyerno na maaaring makatulong sa inyo. And at the same time, lahat na maaaring paninira dito nang walang katotohanan. Kasi may mga paninira, pwedeng totoo, di ba? Pero yung mga paninira na walang basihan kundi intriga lamang, yun po ang ating bibigyang linaw. Ito'y para sa taong bayan. Yun lang po, dasal lang po mula sa mga kababayan natin, ang kailangan natin dito. Yusek, saan ang mismong office mo? Loob mismo ng palasyo? Yes. Iba kaming dumalaw dyan ang hindi kami haharangan ng PSG para makapagpa-selfie man lang sa isang Yusek Castro? Kakayanin po natin yan. Wala po problema yan. Sa pagkakaalam ko, Mag-request po tayo dyan. Ang office ata ni ma'am ni Yusek Castro sa New Executive Building, tama po ba, ma'am? Naku po, teka lang po, 2 araw pa lang po ako. Hindi ko pa po kasi kabisado natin. Tatanong ko rin po. Kasi ako lang pumapasok sa building. Hindi ko pa ang dami pa. Uy, totoo po yun. Anyway, ang masasabi lamang namin na kumbaga tailor fit ka sa pwesto na yan. Naniniwala po ako personally, Kuya Jopel, sa pinagkukwentuhan natin, na yakang-yaka mo yung mga responsibilidad na yan. Kami po'y umaasa na kung ano yung totoo. Sabi mo nga, labanan ng fake news, ilabas ang totoo, ilabas po ang tama. Good luck, Yusek Castro. Maraming salamat sa pagkakataon. Ingat po at God bless. See you sometimes on your free day. Yes, salamat John, Japel. Thank you. Alright. Bye. Bye, good morning. Yan po, mga kabalitan-kabalitaktakan na in fairness, ha? In fairness, di ba? Kasi, totoo lang, Kuyang Jopel, mga kabalitan-kabalitaktakan. Again, based on my experience sa pag-handle ng program at sa personality ni Attorney Claire, masasabi mo na, again, sorry sa term, yan yung ilan sa mga babaeng may balls. Alam mo yun? Ilang kailangan. Oo, yung pagka kinakailangan mo bumangga, walang pakialam kung babae man siya o hindi. Pag alam na niya sa tama siya, babangga at babangga yan. Ilan tama, kumbaga parang alam mo kung ano yung dapat mong gawin. Tama.
Alam mo yung Yes. direction mo. Alam mo yung direksyon mo Diba? at alam mo kung ano yung pinaggagawa sa iyo ng Pangulo. Correct. Hindi mouthpiece, ha? Ang Yes. gusto ko sanang banggain kanina yung sinasabi niyang yung magagandang proyekto ang dapat ilalabas. Kasi alam niyo po, sa totoo lang, ha, sa industriya kasi, sasabihin lang naman ng mga editor at ng mga desk, for example, na magpapasok ng istorya. Pag good news yan, given na yan eh. Trabaho ng gobyerno yan eh. Correct. Na kailangang i-highlight yan. Kaya lang, ang problema, kuya, based on experience natin, pag meron talagang intriga at negative, yun talaga ang nahe-headline. Yes, correct. Kaya dapat talagang matutukan yung good news. Maipabatid, mabigyan linaw kasi minsan pagka lumabas ng misinformation, ang fake news, minsan yung good news nawawala. At ang sa akin Yes, lang naman, walang problema kung good news yan. Huwag lang masyadong lalabas na PR ang dating. Yes. Diba? Iba kasi yung good news sa, Sa PR. PR, yes. Diba? Alright, malinaw po yan, ha? Engineer Juaner Contihino, oras muna natin sa Udyat. 30 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 154 million pesos of jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. That time check was brought to you by MX3. MX3. Dito ako, believe. Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Pasada Balik! Samantala, isang kasunduan nilagdaan ng PCSO at Philracom kaugnay sa horse racing. Talyo mula kay Angelo Bainio. Nilagdaan ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO at Philippine Racing Commission ang isang Memorandum of Agreement sa PCSO Main Office, Mandaluyong City upang isulong ang horse racing industry sa bansa. Kinumpirma ni PCSO General Manager Melquiades Robles ang patuloy na suporta ng ahensya sa pamamagitan ng paglalaan ng mga premyo at tropeyo para sa mga piling karera ngayong taon. Pinasalamatan naman ni Philracom Chairman Aurelio De Leon ang PCSO at binigyang diin ang halaga ng kolaborasyon sa pagpapalakas ng horse racing bilang bahagi ng palakasan at libangan sa bansa. Pinagtibay ng kasunduang ito ang matagal ng ugnayan ng PCSO at Philracom para sa patuloy na pag-unlad ng horse racing sa Pilipinas. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainio, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! At alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Bawat ticket mo siguradong may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta't kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Balak John Bell, John Ibanez at Jopel Peleño. Pasada Balita! Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, inorderhan na bilang obispo ng Diocese of Balanga, Bataan si Bishop Rufino June Sescon Jr. Pinangunahan nito ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas sa kasama si Cubao Bishop Emeritus Honesto Ontioco at Antipolo Bishop Ruperto Santos. Kasabay ng paggunita sa ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution kahapon, inalala ng obispo ang naging partisipasyon dito ng namayapang si Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin.
Binigyang diin ni Bishop Sascon na ang tunay na makadiyos ay makabayan din. Bago ito, nagbigay galang si Bishop June sa libingan ni nooy Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin. Si Bishop June ay dati ring rektor ng Quiapo Church. Nakatakda naman sa Sabado, Marso 1 ang canonical installation ni Bishop Rufino June Sascon Jr. bilang ikalimang obispo ng Balanga. Pasada Balita. Muli sa malaking balita, nagbabala si San Miguel Corporation CEO o Chief Executive Officer Ramon Ang sa publiko laban sa mga peking news article at deepfake videos na pinagbumukang nag-endorso siya ng isang investment opportunity. Ayon kay Ang, ginagamit ng scammers ang isa sa kanyang mga lumang interview para linangin ang publiko na makapagbibigay umano ng $1,000 katumbas ng 175,000 nakita kada linggo ang nasabing investment opportunity. Giit ng business tycoon, isa itong scam at hindi siya nag-endorso o mag-i-endorso ng anumang online opportunity. Pinapaalalanan ni Ang publiko na huwag makipag-ugnayan sa sinamang magpapakilala na taga SMC nang walang proper verification, gayon din sa mga kainainalang social media posts, messages o pages at pagbabahagi ng personal na impormasyon via online. Pasada Balita. At sa usapin ng fake news, taisa ang liderato ng Kamara sa pagkondena sa pagpapakalat ng maling ulat na nagsasabing pumanaw na si Pope Francis. Inararound din ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang naturang maling ulat hinggil sa lagay ng Santo Papa na disturbing display of reckless misinformation. Kasabay nito, hinimok ng House Speaker ang publiko na maging mapanuri bago maniwala sa mga nakukuhang balita, lalo na kung mula ito sa questionabling source. Binigyan din ni Speaker Romualdez ang kahalagahan ng digital responsibility upang maiwasan ang paglaganap ng maling balita o fake news. Nag-viral ang isang post na nagsasabing pumanaw na si Pope Francis sa Agostino Gemelli University Hospital sa Roma na mariin namang pinabulaanan ng Vatican. Pasada Balita. Generally peaceful o pangkalahatang mapayapa ang pagdiriwang ng ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ayon kay PNP-PIO Chief Colonel Randolph Tuanyo, mahigit 50,000 pulis ang idineploy sa mga strategic area sa buong bansa para mapanatili ang seguridad at kaayusan. Bukod sa pagpapakalat ng 9,000 pulis sa Metro Manila, nagtalaga din ang regional offices ng mga tauhan para mapigilan ang anumang banta sa seguridad. Bagamat may namonitor anilang minor protest actions, natapos ang mga ito ng maayos at walang naitalang insidente ng karahasan. Bukod sa pag-alala sa makabuluhang pagkilos noong 1986, manawagan din ng mga grupo ng mga manggagawa, estudyante at religious groups sa kilos protesta ang pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte at pagpapanagot sa kapalpakan ng administrasyong Marcos. Pasada Balita. Naitala naman sa Pampanga ang pinakamaraming kaso ng dengue sa buong Central Luzon. Batay sa ulat, pumalo na sa 938 cases ang nakumpirma sa Pampanga. Sinundan naman ito ng Bulacan na may 856 cases, habang ang Nueva Ecija naman may 347 cases at naitala naman ang 342 cases sa Tarlac. Gayun din, naiulat sa Aurora na may 144, Bataan 111, Angeles 89, Zambales 42 at 9 cases naman sa Olongapo. Samantala, naitala rin naman ang pinakamataas sa Central Luzon na bilang ng mga namatay sa Bulacan, kung saan may naitalang 7 ang Department of Health Central Luzon. Sumunod naman dito ang Nueva Ecija na may 4 na namatay, Pampanga na may 2 at Bataan at Tarlac na may tag-isang namatay. Pasada Balita. Inaasahang magkakaroon naman ng pagbabago sa hari ng mga opisyal ng Presidential Communications Office kasunod ng pag-upo ng bagong Acting Secretary na si Jay Ruiz. Ayon kay Acting Secretary Ruiz, may mga Undersecretary at Assistant Secretary na papalitan upang makasama ang mga opisyal na mas komportable siyang makatrabaho. May dala rin anya siyang sariling grupo ng mga opisyal na tutulong sa epektibong pagpapatakbo ng PCO at pagpapalaganap ng mga programa ng administrasyon sa publiko. May dalang sariling grupo. Kasama ka ba doon, Sek? Yusek? Asek. Alam mo, Yusek, nauna raw yung papeles mo eh. Tatabunan nyo sa akin. Ay, Sek, ikaw ba? Hindi, pero normal yun ha. Sa mga magtataka, normal yun eh. Kasi sa isang komplikadong tanggapan ng pamahalaan,
syempre kailangan ang kasama mo dyan yung mapagkakatiwalaan mo at alam mo Yes. na nagtatrabaho. Mhm, Ngayon, correct. kung may daratang ka dyang alam mo namang liability o hindi mo alam kung kalaban ba o kakampi, normal lang yun na palitan mo itong mga ito ng alam mong maaasahang magtatrabaho na hindi ka kakagatin or sasaksakin Kumbaga, sa likod. Kilala mo na kung sino yung mapagkakatiwalaan mo. Tama. Yung alam mo talagang susunod Correct. sa utos mo, sa Correct. mga dapat na gawin. Correct. Lalo na binanggit mo nga, Kuya Jan, na napakasensitibo Correct. ng Posisyon. Communications Office ng posisyon na ito. Correct. Samantala, karamihan naman sa kasalukuyang mga USEC at ASEC ay mula pa sa ilalim ng pamamahala ng karaang 2 kalihim, kaya't posible silang mapalitan bilang bahagi ng mga pagbabagong ipatutupad ng bagong kalihim. Matatandaang nanumpa si Ruiz kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at agad nang ipinakilala sa mga opisyal at kawani ng PCO hudyat ng panibagong yugto sa komunikasyon ng pamahalaan. Pasada Balita. Tinataya namang nasa 3.245 million pisong halaga ng unmarked fuel at fuel truck ang nakumpiska ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa 2 operasyon sa Bicol Region. Bahagi ang operasyon ng fuel marking program na ipinatupad ng BOC Legazpi Enforcement and Security Service, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Pinuntahan ng mga otoridad ang 2 gasolinahan sa Bicol at nakumpirma na walang marking ang ibinentang produktong petrolyo ng mga ito na patunay na hindi na bayaran ng buwis. Nasamsam ng mga otoridad ang mahigit 30,000 litro ng gasolina at diesel na nagkakahalaga ng 1.745 million pesos, isang fuel truck na nagkakahalaga naman ng 1.5 million pesos. Niguro naman ni BOC Commissioner Bienvenido Rubio na magpapatuloy ang maigting na pagbabantay ng ahensya laban sa mga nagpupuslit ng produktong petrolyo alinsunod na rin sa mismong direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pasada Balita. Engineer Winner Contihino, oras muli sa hudyat. This time check is brought to you by Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. 46.5 minuto na po makalipas ang 7 ng umaga. That time check was brought to you by Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Pasada Balita. John Ibanez at Jobel Pelenyo. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, naghain ng disqualification case si Batangas gubernatorial candidate Jay Ilagan laban sa Construction Workers Solidarity Party List. Ito yung matapos mamahagian nila ng 3 kotse sa isang Barako Fest 2025 sa Lipa, Batangas itong Pebrero 13 hanggang 15. Ayon kay Ilagan, sakop ng 90-day campaign period ang 2025 midterm elections, maliwanag na paglabag ito sa umiiral na Omnibus Election Code na nagbabawal sa sinumang kandidato o partido na mamigay ng pera upang hikayatin ng mga botante na boboto pabor sa kanila. Isinumite ni Ilagan bilang ebidensya ang katibayan ng pahayag ni Batangas gubernatorial candidate Vilma Santos Recto na ang 3 kotse ibinigay ng kongresista mula sa CWS party list. Dahil dito humirit si Ilagan sa COMELEC na imbestigahan ng agad ang vote buying at i-disqualify ang naturang party list kung mapapatunayang nagkasala. Pasada Balita. Nilinaw naman ng Commission on Elections o COMELEC na hindi required o mandatory ang pakikiisa ng mga national at local candidates sa election debates. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi saklaw ng kasalukuyang guidelines na atasan ng mga kandidato na sumali sa debate dahil pinag-aaralan pa nila ang constitutionality nito. Hindi rin aniya magkakasya ng debate ang COMELEC para sa midterm elections, pero pinapayagan ng mga grupo at organisasyon basta tiyak na imbitado ang lahat ng kandidato. Kamakailan lamang nang maglabas ang PAL body ng guidelines para sa gagawing political debates sa mga radyo at telebisyon. Pasada Balita.
balitang pangkalakalan. Sa latest ng Filipino Mirror, tumaas ang investment approvals ng Pilipinas sa unang 2 buwan ng taon. Ayon sa Philippine Economic Zone Authority, inaprubahan nila ang 52.93 billion pesos na halaga ng investment pledges simula noong Enero hanggang ngayong buwan. Mas mataas ito ng 338% kumpara sa 12.1 billion pesos na naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. Binigyan din ng pesa na nagmula ang nasabing mga pledges sa 39 na mga proyekto. Iginit pa ni PESA Director General Tereso Panga na posibleng makamit ng Investment Promotion Agency ang growth target itong 9 hanggang 10% para naman sa 2025. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Dumagsa sa Beirut Stadium ang libo-libong mga taga-suporta ng napatay na lider ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah. Noong nakaraang araw lamang nang ilibing ang nasabing lider ng Hamas matapos mapatay sa airstrike noong Oktubre noong nakaraang taon. Nagkaroon din ng iba't ibang aktibidad ang mga taga-suporta ng grupo kasabay ng libing ni Nasrallah na samantala binigyang diin ni Hezbollah Secretary General Naim Kashem na ipagpapatuloy nila ang nasimulan ng kanilang lider. Pasada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nagpaalam na ang PBA veteran na si Alex Cabagnot sa kanyang kupunan na Converge Fiber Xers. Ito'y dahil mayroong bagong landas na tatahakin ang nasabing basketbolista. Sasabak sa coaching si Cabagnot matapos kunin ni UE head coach Chris Gavina bilang assistant coach ng Red Warriors. Makakasama naman ni Cabagnot sa sidelines ang mga dating PBA players na sina KG Canaleta, Paulo Hubalde, RJ Argamino at Melvin Reyes. Samantala, nilinaw naman ni Cabagnot na hindi pa siya magre-retiro sa paglalaro kaya't may pagkakataon pa po si Jopel Peleño at Johnny Bañez na makalaban itong mamang ito. Pasada Balita. That news update was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Samantala, mahilig ka ba sa maasim? Oy, kanina binabanggit mo nga kanina, no, Kuyang Jan, na ano bang uri itong kalamansi? Prutas ba ito? O gulay. O gulay? May sagot ba dyan? Wala. Ang tagal mo nag-isip. Tuloy mo, boy asim. Wala. Mahilig ka ba sa maasim, partikular na sa kalamansi? Bagamat maliit ito, alam mo ba na ang kalamansi ay maraming benepisyo? Mayaman ang kalamansi sa vitamin C at fiber at maganda sa balat, mata at puso. Nakatutulong din ang kalamansi sa pagpapababa ng posibilidad na magkaroon ng diabetes dahil nakatutulong ito sa pag-i-stabilize ng glucose level sa katawan at pagre-regulate ng secretion ng insulin. Samantala, ang kalamansi ay uri ng alamin natin, mula kay Kat. Kala ko kay Sir Google eh. Ito personal experience. Ewan ko kung mag-a-agree ang mga doktor dito. Alam nyo ba na isa sa mga best exercise ng muka ang kalamansi? Alam mo? Dahil alam sa mo bakit? Dahil pagka tinikman mo ng puro yan, mapapangiwi ka di ba? Malalamukot yung mukha mo sa asim. Yung paggalaw-galaw daw ng mga parte ng mukha ay isang magandang ehersisyo. Ayos ba, Sek? Galing mo talaga. Sen. Ayun, putas daw. Ang bilis ni Mr. Google, ano? Mahusay. Ayos. Alright. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News.
Bumubuti na ang kalagayan ng binugbog na disc jockey na si Jelly Au. Sa Instagram post ng DJ, sinabi nito na unti-unti na nang naghihilom ang kanyang mga sugat at pasa. Nagyan din pa ni Au na oras na tuluyan ng mawala ang kanyang mga pasa at sugat, agad siyang babalik sa pagtatrabaho. Samantala, napapaulat naman na tumakas na padya pa ng dati nitong kasintahan na si Jam Ignacio. Matatandaan kamakailan lamang ng ereklamo ni Au sa NBI si Jam dahil sa pambubugmog nito sa kanya. Pasada Balita. Samantala para sa ating good news, nagwagi ang Toyo Eatery ng Jean Mayer Art of Hospitality Award 2025 ng Asia's 50 Best Restaurants. Kinikilala ng parangal ang kahusayan ng restaurant sa serbisyo nito sa kanilang mga customer. Binoto ang Toyo Eatery ng mahigit 300 miyembro ng Academy ng award-giving body. Una nang nagwagi ito bilang Sustainable Restaurant Award in 2023 at ika-24 sa listahan ng 2024 Asia's Best of 50 Best Restaurants. Pasada Balita. Bago lamang tuluyang magpaalam, ako po'y may personal na panawagan. Sa lahat po ng mga kamag-anak, mga kakilala, mga kababata po, pati po sa mga nakaaway nais ko lamang pong ipabatid ang taos-puso ko pong pagbati ng maligayang kaarawan sa PNP Press President natin, Press Corps President si Kuyang Mar Gabriel. Kuyang Mar, happy birthday. And happy birthday, Pangulo! Bigay naman. At sumayin nyo ang Wednesday edition ng inyong nag-iisang Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Chopel Pelenyo. Antabayanan po ang susunod na palatuntunang Karambola. Oras sa hudyat! Kalahating minuto na po makalipas ang alas 8 ng umaga. Eto na You know! Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Ibanez at Jopel Pelenyo. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita.